Welcome po sa sari-saring kwentong dire-diretso, wala nang intro-intro. Pangunahin na po natin pag-usapan ngayon ang tungkol sa likas na yaman ng ating bayan. Kapag sinasabing likas na yaman, kung halimbawa tayo po ay isang mayaman sa ating pamilya, ay hindi po tayo kinakapos sa panahon nating pangangailangan. Ngayon, ramdam po yan ng hindi lang ng mga anak, magulang, pati maramdam pa nga yan, pati sa yaman. Sinasabi natin na mayaman tayo. Mayaman ba tayo saan? Sa tubig. May mga bansang mayaman naman sila sa langis. Tayo naman, mayaman tayo sa tubig. Paano ba natin talaga gagamitin? Bakit sa panahong ganitong summer ay kinakapos po tayo ng tubig? Hindi na dapat kakapusin tayo. Dahil mayaman nga tayo sa tubig. Ang ating mga sakahan ay laging kinakapos, laging nabibiyak-biyak ang lupa, hindi matatamnan sa panahon ng summer. Dalawa lang po ang season natin. Summer season at saka rainy season. Sa panahon naman ng tag-ulan, may mga panahon na binabagyo tayo at laging nasasalanta ng bagyo ang ating mga pananim. At yun ang naging sanhi ng pagkaabala rin. Pagkalugi ng mga magsasaka, panahon naman tag-init, nalulugi din si kinakapos sa tubig, hindi walang pandilig. Ang tanong ko, bakit hindi tayo pwedeng maghukay? Gawin nating alternatibo. Kahit ano pang gagawin natin, mayaman tayo nga sa tubig. Hindi mauubos-ubos yan pag kumuha tayo ng tubig sa ilalim ng lupa para gagamitin ng pandilig sa panahon ng summer na bilang alternatibo kung sa ganitong panahon. Kung sa panahon naman ng tag-ulan, hindi naman kailangan dahil sobra-sobra tayo sa tubig. Eh kung sinasabi nila, mayroon ng mga nagsasabi na bawal dahil daw ang nangyayari nga daw ay baka tayo lumubog. Kung ang ating kaisipan na yan ay ina-apply din siguro ng mga bansang mayayaman sa langis. Kung ganoon din ang iisipin nila, sasabihin din nila, ay hindi natin pa pwedeng hukayin to. Ang langis sa ating nasa ilalim ng lupa, baka tayo lumubog din. Eh ano kaya nangyayari sa mundo ngayon? Ng kaisipan na gaya sa atin na natatakot tayong kuhanin ng yaman bigay sa atin. Kung sakaling pwede naman pala maghukay, bakit hindi natin ginagawa? Hinahayaan lang natin taon-taon na lagi tayong nalulugi, samantalang kung tutusin, sa panahon lang ng tagbagyo, pwedeng talaga masasalantayan ang ating mga pananim. Ang alam ko, marami pang usapin tungkol dito, hindi lang po yan tungkol sa mga sakahan natin na kapag mayaman ka, nararamdaman din ng bayan yan, ng mamamayan, kagaya ng mayayaman sa langis, nararamdaman ng kanilang mamamayan na mayaman din sila talaga. Kasi pati sila, maganda rin ang pamumuhay. Sa atin, hindi naman natin nararamdaman, kinakapos pa nga tayo sa tubig eh. Paano tayo kinakapos? Bakit nagkaganon tayo? Eh para tayong, kung minsan naisip, para tayong pulubi na nakaupo sa ginto. Natatakot tayong bawasan man lang ang ating kayamanan. Nakikita nyo ngayon, ano nangyari sa ginto natin? Dahil sa napakalawak ng karagatan natin, ayan, pinapasok na tayo ng ibang bansa. Ninanakaw na yung ibang ginto natin, pero tayo hindi natin ginagamit sa maayos. Hindi lang naman sa lupa eh, napakayaman talaga natin sa tubig kung itong ating pagmamasdan ng Pilipinas dahil hindi naman tayo isang bayan na buo lang, isang bayan tayo na tinatawag natin hati-hati tayo sa mga isla. Sa pagkahati-hati na yan, makikita natin na talagang napakayaman natin sa tubig dahil napapaligiran natin kahit anong kuha. Ilang beses ka pa maghukay dyan sa lupa. Hindi yan basta mauubos-ubos dahil sa tubig natin na napakasagana. Pero hindi natin naman nagagamit dahil sa takot kasi tayong gamitin eh. Dahil iniisip na baka lumubog. Pero hindi naman natin naiisip na dahil sa umaasa lang tayo sa tubig ulan na iniipon natin dahil nanghihinayang nga tayo sa panahon tag-ulan, kaya iniipon natin sa mga dam. Hindi lang naman ang pinagagamitan yan eh, para sa mga marami pang pinagagamitan yan. Pero kung gano'n ang ating kaisipan, na manatili tayo sa ganung kaisipan, manatili tayong kapos tuwi-tuwi na. Gano'n na nga ang nangyayari sa atin. Yung para kang pulubi na hindi mo mabawas-bawasan yung ginto mo dahil natatakot ka na baka yan eh maubos. Samantalang hindi nanakaw na nga. Eh bakit ayaw natin gamit? Hindi ko sinasabing anuhin natin yan, lustayin. Isang mayaman, ginagamit mo yan sa panahon na kinakapos ka. At hindi maaaring kakapusin ka kasi mayaman ka nga. Sa panahon na kailangan mo, ay may magagamit ka. Eh ngayon sa atin, kailangan natin ng tubig sa panahon ganito. Pero, nasaan ang tubig? Bakit kapos tayo? Bakit nagkaganyan ang ating mga sakahan? Mayroon pa bang problema talaga? O naduduwag lang tayo dahil natatakot tayo, baka mamaya isang araw lumubog. Eh kung ganun din ang ginagawa kaya ng mga mayayamang bansa sa langis. Sasabihin nila, natatakot din kami, lumubog kami. Ano na nangyayari? Ano na kaya?
ang anong iisipin nila, kahit na mag-isip kayo, ano kaya ang pwedeng mangyayari kung ganun ang kaisipan nila? Na parang sa atin din, na natatakot tayo, baka lumubog. Pero hindi naman natin naiisip na nakakasama din yan dahil ang iniipon natin tubig galing sa ulan, sa baha. Alam naman natin kahit na balikan pa natin ang panahon ng una pa na mababasa natin sa Biblia, ang ginagamit talaga ng tubig galing talaga sa mga balon. Dahil wala pa nung araw yung puso na tinatawag, deep well, na ginagamitan ng mga bomba, wala pa silang ganun, pero gumagamit silang ganun. Dahil alam nila na yung tubig na yan na nasa baha ay hindi yan malinis. Hindi dapat talaga inumin yan. Samantala kung yung galing sa ilalim ng lupa, malinis yun. Marami pa yung minerals na magdudulot ng ikabubuti ng ating katawan. Hindi naman natin naisip na marami nang nadidisgrasya dyan, nagkakasakit. Lalo na yung mga wala naman talagang pambili ng tubig na malinis. Umaasa lang sila sa gripo. Na pagka nila, tatabi yan, iinumin na nila, kaya diretso na sila inom sa tubig galing sa gripo. Kaya pagdating ng araw, marami silang karamdaman na hindi naman natin naiisip na marami na palang namamatay tungkol dyan. Pero ang kinatatakot nating lumubog, hindi naman palagay ko, hindi ganun eh. Hindi tayo basta lulubog. Dahil tubig natin, napapalitan din ng tubig. Maliban na lang siguro kung magkakwari ka dun sa ilalim ng lupa. Naku, marami pang usapin tungkol dito. Kasi may tinatawag po tayo, pinoprotektahan daw natin yung mga lugar natin na ganito. Huwag natin galawin. Pero ang ating mamamayan, nagugutom na. Hinahayaan pa rin natin. Mas inuuna pa rin natin yung busugin ng ating mga mata kaysa mabusog ang ating mga sigmo, ang mga ating tiyan ng ating mamamayan. At ngayon, hanggang dito na lang po muna at alam kong mahabang usapin pa ito. Hindi lang ngayon. Tungkol dito, maaaring may mga gagawin pa akong video tungkol sa likas na yaman. Dahil tungkol sa palisdaan natin, paano nangyari na nagkaganito? Tungkol sa tubig na iniinom natin, patuloy natin, gano'n na lang ba talaga? Hindi ba talaga tayo pwedeng humukay? Yun lagi kong sinasabi. Para naman lang, makaiwas tayo ng mga karamdaman na dulot ng chlorinated water. Ito po ang inyong Kuya Joe, ang nagsasabing, ang bayang kulang sa disiplina ay mabagal ang pagsagana. Maraming salamat po sa inyong panonood.